may special guest tayo ngayon. Isa siyang artist dito sa community. Palakpakan po natin. Ganun pa no? Palakpakan po natin si Mariah. Ayun o. Mariah ba? Mariah po talaga yun sa totoong buhay. Hindi Maraja. Hindi Mariah. May kwento po yan. Okay, sige. Simulan natin ang kwento. Buti na lang. Bakit Mariah? Kasi po, once upon a bawalan po. Bawal po. Sige pare, ganito yun. Kasi, pinanganak po ako sa bahay lang. Hindi po ako sa hospital. Yung nanay ko, nagsa-sound trip habang, ewan ko kung totoo po nagsa-sound trip Si siya. Mariah Carey. Tapos then, yung mga songs na nagpe-play sa radio, wow, Canadian, sa radio, puro Mariah po, Mariah. So, 9 months po niya akong dinala, wala po siyang naisip na pangalan, di ba? So, sabi niya, puro Mariah. So, pinangalan niya po Mariah. Bakit ganun yung spelling? Kasi po, nung unang panahon, nung panahon pa ng Hapon, wala pong, like, handwritten po yung birth certificate, right? So, lumampas po yung I. Supposed to be I po yun. J. Naging J po siya. So, okay. kaya yun. Ilan taong ka na ba? Ha? Ilan taong ka na? Nalito ako panahon ng hapon. Nasa kalendaryo pa naman. Nasa kalendaryo pa naman. Buti na sa kalendaryo ka pa. Matagal na kami Next week, wala. Pero, Christmas ka ba pinanganak? Christmas? Kaya puro Mariah yung pinapatugtog. Hindi po. Yun pala, 10 years after, ni-research ko. Ako na nag-research para sa mga magulang ko. Nakakahiya naman sa kanila. Ni-research ko si Mariah. Ka-birthday ko po pala siya. Yung pala. Kailan ba si Mariah? March 27. So kaka-birthday. Belated. Yeah, thank you. Happy birthday, so, Mariah. Happy birthday, Mariah. Carey. Thank you, Ako na nag-adjust sa'yo. Paano nga ganun, no? Hindi mo naman papalitan yung pangalan No, mo. legally pwede. Pwede, pero nung time na yun, I think 1,000 pesos or 2,000 pesos per letter. Alam mo na, mahirap lang tayo, mga May kaibigan. kapit ba yung mga pinsan ko? Ang apelyido niya, Bahong Puke. Oh my God. Hindi ko nabibiro. Seryoso? Bahong Puke. So, Oh my God. pinapapalitan. Napapalitan. Meron nga rin si Rodrigo. Rodrigo Kapukihan. Oh my God. Hindi sa ano namin. Meron pa nga isa yung kinuwento ng Ito po pinsan ay ko. rated SPG, mga kaibigan. Pukati naman. Pero si hindi ko na alam kung ano. Sabi nila, papalitan mo na lang ng kapok or Kapok, something. okay. Mas okay naman yun, kapok. Pero yan po ang Yan ang history po, mga kaibigan. history ng Mariah. Pero yung history nga, and saan ka pinanganak sa Pilipinas? Sa segue mo saan? Sa AI. Agad-agad. Sa Philippines po ako, I'm originally from Negros Oriental, but I grew up in Cavite City po. Kaya, Ayun, Cavite. nakakaintindi lang po tayo ng Bisaya pero I can't speak fluently. Pero hindi niyo po ako maloloko, mga kaibigan. Kasabot ni, Nakakaintindi. Yes. Oo. Ako Cavite rin kami sa ano. Saan po kayo? Pero Bacoor. Bacoor. Cavite City po. Wow, in-announce talaga. Cavite City po. Yeah. Ayun. At welcome dito sa Ayan. Barber's Cut kung saan. Parang ang Sure saya ka niyo ba? po dito Parang, Once a week. Minsan. minsan po. Minsan. Yeah. Pag hindi kami nasisigawan ni Philbert. Depende sa topic. Depende nga rin sa topic. Ganun. Tsaka sa guest din, yung enthusiasm. Oh, wow. Yun ang hinahanap namin Enthusiasm. sa mga topics natin. Kaya paano natin sisimulan to? Ang unang-una, maganda is ano yung parang nasagap natin. Kasi weekly natin ginagawa to. So obviously, ang dami yung mga nangyayari every week. No? Opo. Ano yung parang siguro gusto mong makakuha ng opinion ng Insight. iba. Yeah, Again, not exactly. necessarily truth or ano. Gusto mo lang merong ibang makausap tungkol doon. Hala. Ayan, yung mga, siguro most concentrated tayo sa guest natin siguro. So, ano yung mga gusto Kasi mong pag-usapan Pag siguro? banking daw, si Warren. Siwa. Okay. Kung halimbawa, or hahanap ka na ng bahay mortgage, si Warren yan. I would say, siguro, meron po ako medyo seryoso po to. Hindi siya masayang topic. Pero, Seryoso kami dito. Never, seryoso ngayon ka? lang kami medyo akala ko bumiti. kasi comedy show. Ganun. Hindi pala. Mamaya yung talent portion. Mamaya mo ba yun? Ayan, kasi po I work in the healthcare, like sa optometry office po. So, may mga changes po with OHIP, like coverage and all that. So, siguro po yung topic na ko is, like for sa mga Filipino na you guys are wondering na,
Canada, free healthcare. Meron ding parang hindi maganda in terms of free healthcare. Paki-explain. Kasi po, di ba? Seryoso nung topic ko. Kasi kayo nagtanong pa kayo. Kasi in terms of like free, so you have to wait kapag kung kailan yung turn mo. Hindi ka pwedeng magpa-VIP. Di ba? Unlike sa Philippines, kung may pera ka, pwede ka ng VIP. Tama. Yun. So, Actually, yun nga yung kino-compare nila palagi sa States. Kaya sa Yes. States, sinasabi, ayaw namin maging Canadian na na parang type ng healthcare. Kasi pag sa States, yun nga, pag may pera ka, ma-access mo kung sino yung doktor na gusto mo. exactly. Tapos, so, like sa pipiliin, gusto mo na yung mga magagaling na doktor. Tapos, pera nga lang, masyadong mahal para sa isang tao na kinakailangan mo ng mga insurance or yung insurance na binibigay ng trabaho mo. Yun nga lang naman sa atin is sobrang dali. Pero, pag nasa ka naman, nasa waiting room Ay, ka. Diyos ko, die. Di ba? Na mo na like 8 hours, 12 hours ka na. Wala namang waiting room yung optometrist. Hindi naman sa lahat Sa to eh. emergency, I would say. Siguro sa hospital, waiting. Sa hospital. In terms of surgery, yes, may mahaba po yung waiting time talaga. And it sucks kasi kailangan nating, di ba, alam mo yun, magbayad ng ganito, ng taxes natin, tapos biglang ito yung services. But it's free. Pero hindi, like kumbaga hindi elite type yung service na gusto mong hanapin. Ano ba yung mga common na misconception pagdating sa optometry ng mga coverage na ganyan? For example po, sa seniors from 65 and above, supposed to be 12 months covered po. But this coming September, inanawas ko na talaga. Ano yung 12 Ano months? mangyayari? 12 months, meron po silang covered like annual exam. Like yung regular exam ng eye care. $99 yun eh. Ganun rin sa mga bata, di ba? From 0 to 19 for kids, Yeah. and then 65 and above for the seniors. Para po sa atin na middle-aged na healthy na walang diabetes, glaucoma or cataracts, we have to pay out of our pocket. 99 per test, di 99. ba? Para Opo, ma-test. opo. Okay. So yung seniors, covered po sila every 12 months, but may changes na naman po na 18 months na. So, yung seniors, they have to wait for 18 Pero months. sinabi mo doon kung basta walang cataract or ang ibig sabihin, diabetes. ang ibig Middle sabihin age. ba nun is kung meron ka mga ganun Opo. is mas mako-cover ka. Yes po. Pero hindi ba ganun nga na usually yung mga senior Yun ang lalo mga- na pagdating sa mata hindi ba yun ang Hindi common lahat na, po. hindi lahat. Oo. lahat, yeah. Luckily, hindi lahat. Pero dahil po hindi lahat, so nagkakaroon po ng waiting time. Yun po yung nagbabacklog kasi nga po hindi lahat meron pero pinaprioritize pa din. So I think yun po yung mas priority ng government ngayon, yung mga may sakit talaga. Pero it sucks kasi 'di ba? What if kailangan mong ng bagong glasses? So kailangan mo magbayad even though senior ka na. Opo. Hindi ba pag nagbayad ka tapos marirefund mo? Hindi ganun eh. No? Marireimburse mo. Hindi. Unless may insurance. Pwede po. Opo. Kasi sa trabaho ganun. Lalo kasi from 19 to to 65, yun yung simula ng lalabo na yung mata mo. Eh. Yeah. Kaya yun yung mga Oo. kailangan nila. And pag, kasi 65, alam nila na nabulag ka na or Yeah. nakuha mo na yung Nabulag ka lumabo. Lumabo na yung mata mo. Kaya Opo. libre na yung mo. Kaya makakatipid talaga yung gobyerno. Yeah. So, inutakan tayo ng gobyerno. Ang sa akin hindi Medyo. sa Hindi lang yun. There's no, yung ano pang free, there's no such thing as free. Yeah, Diba? true. There's no That's such thing very as true. free. Hindi, Still. pero again, hindi pagdating sa healthcare dito, para sa akin, yung mga seryosong mga kondisyon, no? In fairness naman. Like talagang ma-appreciate mo doon. Halimbawa, kung yung nanganak, 'di ba? Asawa mo, Yes, of anong course. pamilya ko, mas mahal pa binayaran ko sa parking. Kasi wala akong binayaran sa, 'di ba? Wala akong binayaran Oo. sa ospital. True. And then knock on wood, I'm sure kung halimbawa nasagasaan ako, libre yung maski i-helicopter ako, 'di ba? Halimbawa Yeah. or ambulance, mga ganyan. Basta mga major na mga operation. True. Ang problema Cancer. dito, yung napakalaking bagay niyan. Para sa iba, enough na reason yan kung bakit pupunta dito. Kasi alam nila, sa Pilipinas, kung bilyonaryo ka, kung magpapadialysis ka araw-araw, patay ka. Yes. Diba? Uubusin nun ang pera mo. True. So, yung mga ganun, kailangan natin ma-appreciate yun, na napakalaking bagay. No? Pero,
ang statistics, 'di ba, ay mas maraming mga maliliit na bagay ang nararamdaman ng mga karaniwang tao. And yun ang problema. Kasi Yes. yun yung mga masakit sa ulo. Parang may pinagdadaanan ako. Ang daming hugot nito. Ano yung saka Wala naman. saka inagrabyado ng gobyerno. Ako lang, Hindi hindi naman naman ganun ganun. naiintindihan to eh. Talaga? Oo. Walang Wala. nagtatagalog sa kanila. Ano yung frustration mo? Frustration. Hindi yun lang. Na sa bagong changes, parang naano lang ako na parang, bakit niyo pa prioritize yung mga bata? Ganun din. No? Like, kasi yung mga bata, walang change. Ano lang, okay lang sila. Covered sila every year. Pero for me, parang, seniors, dapat nag-work na sila for their whole life. Tapos, yun na lang yung parang magiging free, di ba? Free, hanggang sa mategi sila. Tapos parang iaano nyo pa, Aalisin pa kung aalisin pa, di ba? Parang, di ba dapat sila yung mas may karapatan kasi nga. Hindi ba? Kasi ang justification dyan ng government pagdating sa mata, okay, laylo tayo. Kasi True. yung mga ibang parts naman is talagang sulit na sa atin ng mga seniors. Kasi yung mga ibang check-up nila sa katawan, Diyos ko. Pati gamot yata. Pati gamot. Ano na, libre na. Sa ano I think, naman, depende rin kasi sa kung sino nakaupo, right? Hindi lang sa katulad ng NDP. The NDP would like to they're proposing nga na libre na yung Dental. dental. Right? So it's depende rin talaga sa kung sino nakaupo diyan. It's not fixed probably right now. That's yun ang propose ni Trudeau, pero Hindi, pero mahirap din yung lahat libre. Kasi ang problema True. dito, maski libre, wala tayong manpower. Ang mangyayari dyan, sabihin natin libre ang dental para sa lahat. Guess what? Sa tingin mo, makakabook ka? Good Walang next year. Walang enough na there's- infrastructure dito at professional para na willing gawin yun. So parang ginagawa lang tayo ng mga tanga ng mga politiko kasi ang ganda pakinggan, Yeah. i-approve nila, libre, and then eto na, walang doktor, Kumbaga, walang dentista, kasi wala talaga may kakulangan. Execution. Kasi maski sa ngayon na napakaraming tao ang may pera na wala silang pakialam kung libre o hindi kasi meron silang coverage Insurance, sa insurance kasi yeah. ilan percent dito kadamihan Meron. may adequate coverage. Hindi nila bad experience kasi yun nga yung backlog. True. yeah, so ikaw naman ang mismo na nagsabi, right? Like it's all promises. It all sounds good when it comes to pagdating na sa election, right? Yung mga promises na yan. And yun, wala rin support. So Yeah. it's katulad rin yung meron pang pinupos dati si Trudeau na $10 ata child. Hindi ka naman obvious. Childcare. Di ba? child Parang nararamdaman ko ang vibe dito eh. Like, asaan na yun, right? Pero ang daming boto siguro. Dami na nakuha naniwala. nun. Dahil Kumbaga. And maski Hindi ipasa napababa nila nila, yun. pero hindi naman $10. Too good to yun be ang sinabi true. dati. Hindi nga Yun ang $10. sinabi dati. Kasi ang nangyari ngayon, dahil nga doon, so yung kasi nag-apply kami sa mga, tawag doon? Sa mga child Subsidy Daycare. yun. Yung mga dating presyo nila, yung mga dating nasa $60, parang naging $56 na lang. Oh, at So, ganun least, na yung naging regular price. So, bumaba yung mga regular prices nila. Kung sa price list nila nung before neto is $60, ngayon Yeah. $56. Pero ang problema nga Konti is lang maski na gawin pang $10 yun. Ang presyo, 'di ba? Ang problema is hindi kami available eh. Ilan ang tinawagan mo and ang issue mo is hindi dahil sa presyo. Ang issue mo Ang ay issue namin, walang walang space. Exactly. Tapos ang sinasabi pa nila doon, book na kami for 3 years. 3 years Imagine mo yun. buhay pa ba ako na? Hindi, tsaka yung 3 years, alam mo ba na magkakaanak yung bata, yung nanay ng 3 years. Pero ang ginagawa kasi, habang buntis pa lang or siguro na-conceive na, binubuk na nila. So, ganun, nagpapalagay na sila sa listahan. Yun ang hindi namin nagawa. Pero, sumingit lang. Pwede ba yun? Hindi pa sure ball? Alam ba? magpapaano ka lang. Kakasiping nyo lang. Hindi kaya. Hello? Pwede na agad. Sarap ng putok eh. Pwede magpabook na ako siguro. Yun nga sinabi sa amin. Advance mag-isip. At least 3 years. Paano mo malalaman kung sino buntis ng 3 years? Ganun nga yung, Pero ang ginagawa nga is, ito, yung mga nakapasok na, halimbawa yung mga anak sila doon, ipapa-waiting list na rin nila yung pangalan nila para yung next na anak nila malagay doon. Kasi nga, ganun kahirap yung... Yun nga. Ang sa akin nga, kailangan maging bukas yung
kailangan yung utak din ng mga tao Mhm. na ma-identify yung ano yung politicking lang, yung Yeah, pamumulitika Too good to be true. at saka yung totoong policy. Kasi again, marami tayong dapat maging thankful kagaya ng mga seryosong mga ano, 'di ba? Pero 'di ba? Given na 'yon. Mhm. Pero yung mga pagdadating ng eleksyon, ayan na pabanguhan na. Eto, Yeah. meron kayong matatanggap na grocery allowance, 'di ba? Opo. In the first place, kaya nga bakit umabot sa point na kakailanganin ng tao yung grocery allowance na 'yon? Kasi nga, wala ng pera. Maikli yung minimum wage. Hindi pa imagine Hindi mo- rin, tsaka masyadong marami yung ginastos nila during Ay, pandemic. nako. Nako, Oo. mukhang At saka- hanggang bukas po kami mga kaibigan dito. At sa kukunin rin nila dun sa tax natin. So we're Kaya- basically paying Yes, that actually. service. So Mhm. yung sabi ko nga kanina, there's no such thing as free. No. Yun nga, pero yung lakas ng loob na gamitin yun sa mga platform Mhm. at parang Ang bango parang tingnan utang eh. na loob mo nga. Yeah. Oo. Parang Tapos pupunta-punta sila sa mga Filipino events dito. Tapos yung mga organizers naman, suot sila ng kulay pula, suot sila ng kulay asul. Parang natatawa talaga ako kasi nakikita ko eh. Ay, nako. Hindi, masyadong gullible yung mga rin Oo, talaga. especially Mm. dito, wala sila, kahit nga tanungin nila ng seryoso na tanong, Mhm. hindi nila Hindi lahat masagot. sila, Pero sa nagpo-fold. kahit sa nang nangyayari to. Saan? Hindi lang naman dito. Opo. Right? So, Kumbaga, so just look at the bigger picture. Yeah. Yung mga ganyan na promises talaga, it's normal mhm. when it comes sa mga politics. Isa pa sa gastos pala ng gobyerno is yung CBC. CBC. Narinig mo ba yung recent na nangyari sa Yeah. CBC? Hindi ko po, malaking butas ng ilong, hindi ko po alam yun. CBC kasi, yun yung Canadian Broadcasting Company. Mm. Federally funded Oh. ng gobyerno. Kumbaga yung tax natin, I think parang sa binabayad natin, parang 13% sa isang year, napupunta lahat sa CBC ng mga buong Canadian. Ewan ko kung tama yun. Portion ng 13%. Hindi, like sa hindi, 13%. out of 100% na tax Ay, na nakokolekta ng gobyerno. Okay. Like 13%. 13% Laki yun, doon. ah. Malaki talaga kasi Wow. propaganda machine ng ng kung sino yung sitting government. Yeah. Ang nangyari recently, so sa Twitter, Si Elon Musk. si Elon Musk. Mm. Kasi CBC, alam mo yung government Yung designation. designation, nakalagay doon, nalagyan sila sa Twitter ng government funded. Tama ba? Government funded. Basta Ganun. ganun. Na tagline. Parang nagalit yung CBC na, parang pinapakita nyo na bias kami, mga ganun. Totoo, kumbaga para sa akin opinion ko, totoo naman na government funded sila. Mm. And, dapat malaman ng tao Na government na funded. government Exactly. funded. Oo. Hindi, ang angulo kasi ng CBC, although, of course, malaking portion ng funds ay nanggagaling sa government, pero may completely independent silang editorial department. So, yung pag-label ng ganyan government Ng Twitter. funding ng Twitter Government is media. parang 100%. parang maski anong percent pa yon is feeling nila nakakaapekto, nagiging illegitimate yung editorial nila kasi ang lumalabas ay nagiging mouthpiece sila Yeah. ng government. Government. So yun ang angulo ng CBC. Which is totoo, para sa akin, totoo. Then, naman. nakita ko lang yung tweet nga ni Elon Musk. Sabi niya dito, Canadian Broadcasting Corp said they are less than 70% government funded. And then kinorek nga nila dun sa Sa comment. tag nila. Loko-loko yan si Elon. Ginawang Ginawang 69%. Oh my So tinotroll lang ni Elon na doon. Kasi nagalit si Trudeau. Nagalit. Tapos yung CBC, sabi nila, hindi na kami mag-tweet kasi nga ginawa Andun niyo na to. Pero sa akin naman, totoo naman yung na totoo sila na fina-fund ng government. Tapos meron pa nga isang video clip nakita ko, parang pinagyabang ni Trudeau na, ilang billion ang binibigay namin dyan every year. So, syempre, ipopromote, isasabihin yan yung gusto namin. Ganun. Noong 2019, widely available, na sinasabi ni Trudeau mismo na,
nagrereklamo ang mga conservative kung bakit daw lagi tayong nililet off the hook ng CBC. Well, sinabi niya na kasi, yun nga, sinabi na binigyan natin ng 600 million na parang ganon. So, pero ang pinakamalaking kasi dito, hypocrisy dito ay nung dati pa naman yung practice ng mga platform na nililabel ka 'di ba? So, walang nagre-react na halimbawa sa Pilipinas. PTV. Ang Twitter ng Pilipinas ng PTV nakalagay doon, state-affiliated media. Yeah. Ang sa Russia RT. Today nakalagay ay Russian government, blah blah blah, kung ano man funded. Ganon ang China, CCTV or something is Chinese blah blah blah, di ba? Government through law. So, pag yung iba is wala silang problema. Pero suddenly pag Canada is parang naku. At saka yung sa kanila gusto nilang maniwala ka na may independent na editorial na department yung CBC, pero suddenly sa tingin mo ano magiging reaction nila kung sasabihin ng yung criticism nila kasi sa Russia Today halimbawa ay hindi propaganda arm yan ng government. Paano ko sasabihin din ng Russia Today, teka may fund kami na galing sa government pero may sarili kaming editorial team na legally, ganun nga. Ganun din sa PTV. Ang PTV is funded ng pero meron silang independent board of directors at saka blah 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 para sa editorial team. So, ibig sabihin nun, valid ang justification mo pero ang iba is hindi. Kaya Yun yung parang double standards. So, hypocrisy nga. Kasi So yun nga. weird. So, nasanay na kasi yung tao na pag yung RT na to, yung RT tas PTV na nilabel, kasi dati na hindi pa tinitake over ni Elon Musk, pabor sa kanila. Diba? Pabor sa kanila sa narrative nila. Yeah. And so, nung nangyari ngayon, wala, hindi nila. Pero, kung iisipin mo, same thing lang na parang silang Russia Today na parang funded ng gobyerno. And ito yung nga yung mga lumalabas ngayon sa TikTok. Halimbawa sila Sheer, tapos sila Polyev. Yan, tungkol sa CBC nga na to. Kaya, wala, yun lang yung kumakalat. Pero, tatanong ko lang, meron ba kayo entity or broadcast company na you think na hindi biased ngayon? wala. I think everyone's biased. May kanya-kanyang team. Kaya nga, Yeah. ang issue dito ay yung sa ginagawa ng ganun mga platform, nasa sa inyo na yung kung malisyoso kayo. Ang Yeah. nakalagay lang naman doon is government funded. Ano Walang sinabi na bias to sa ano. Yeah. So, bahala kayo. Ma-hurt kayo. Yun lang naman nakasabi. Hindi naman nakalabel doon na ito ay hindi makatotohanan kasi government funded. Parang masyado silang naging defensive. You can Tama. Yeah, super defensive. Na nahuli na sila sa sarili nilang ano. Kasi ganun yung reaction ni Trudeau eh. Parang, Yeah. hindi totoo yan. Or, tapos yun nga, hindi na raw sila magte-tweet pa. So parang bata nga, di ba? Kaya, ano ba Hindi siya? na lang i-challenge mo yung government funded. So what? Kasi ganyan ang ginawa din sa BBC. Again, ang tinatry kasi ng Twitter ngayon ay maging fair across the board. So, Which is very good. Yung BBC, which is British Broadcasting, ganyan-ganyan din ang Ganun nangyari. din. Ang NPR, ganyan-ganyan din ang nangyari. So, nagbo-boycott sila sa Twitter. So, sila ng Twitter account nila. So, ngayon, and then sa CBC naman yung susunod. yeah. So, parang May pattern. again, yung maging fair lang. Kasi nung dating Twitter, wala sa inyong nagrereklamo and ginagamit nyo against dun sa broadcaster ng ibang bansa na kita nyo, wag nyo paniwalaan yung CCTV kasi propaganda yan ng China. 'Di ba? And yung mga tao accepted yun. Pero pag ngayon nabaligtad is parang suddenly napakasama ng Twitter. Parang victim yan. victim. Pa-victim yun. Ay, Ganun nako. nga yung mga Canadian, yung Prime Minister natin. Kaya, Yeah. Hindi ka rin tuloy- obvious Hindi ka. Kaya sa hindi mga... ngayon, kitang-kita naman eh. Or, Yeah. Kaya sa mga natin dyan sa Philippines, kung alam nyo lang, marami ding problema yung gobyerno dito. Oo. Kaya kung anong nararanasan nyo dyan, same thing here. Meron ding issues like walang perfect na government. My God. Talagang pinagdadaanan no? Yeah. Kaya ayun. Salamat na lang kay Elon Musk.
Yes. In Kaya fairness, tayo makakancel eh. Yan. Kaya nga, kasi maraming may ayaw talaga Hindi rin kay ngayon, Elon Musk. since nung yung mga nangyayari ngayon sa yung divisiveness, no, ang dami talagang nasa top hit list ngayon si Elon. Ang dami Yeah. ng galit sa kanya, ang dami ng umatake. Ang advantage na nga lang ni Elon is sa sobrang yaman niya, hindi siya apektado eh. Pero imaginein mo yung ordinaryong tao. Conservatives Kaya lang nga. naman talaga ang tumatake sa kanya. Ano? Conservatives. Ang tumatarget sa kanya. Oo. Kasi yung mga pro-left, yung mga Hindi Hindi conservatives. conservative yun. Ano ka ba? Liberal yun. liberal. Oo. Oo. So, sila lang naman ang umaayaw lang yun sa ano eh. Kasi para bang gusto nila fairly equal justice yung mga ganun. Ang diba? pinaka problema ngayon ng mga liberal or mga left sa US and I guess ay yung argument nila na sa ginagawa ni Elon is ine-entertain niya o binibigyan niya ng platform yung mga extremist Mm. na hindi dapat na parang ganon. Yun ang pinaka problema nila. Ang problema nila, hindi rin nila ma-define kung ano ba talaga ang extremist ngayon. Di ba? Kasi lumagpas lang sa, alam ba, ito yung center. Lumagpas lang ng konti, ganyan, extremist na para sa kanila eh. True. I mean, kaya nga yun yung mali eh. Kasi ang laging hina-highlight din, sinasadya din ng mga media company na to is yung pag-awayin nga talaga. Sin-highlight yung isang issue na sobrang extreme naman na feeling nila yun yung main issue ng lahat. Mhm. Eh hindi naman. Alam mo, basta lagi lang tayong pinag-aaway. Parang ano lang, ang propaganda nila yung pag-awayin lang talaga yun. Which is money-making talaga. Exactly. Yung, literally, dahil sa Yeah. mga clicks sa traffic, Mhm. Yun lang talaga yun eh. Yun ang goal. Ay, nako. Oo, kaya mag-TikTok na lang kayo. Ay, Hindi, nako. TikTok nga, ano ba, alam mo yan, paano mo mapa-proper way ang paggamit? TikTok, TikTok? ano ka ba? Like, nagti-TikTok ka? Actually, kaka-delete ko lang ng app kasi Oh. alam mo kung bakit? Bakit? Sasabihin ko, uy, ano lang, 1 hour lang TikTok. 4 hours na, TikTok pa rin ako. Oh my God. So yeah, Ilang masama oras? sa aking mental health. Meron kang summary sa phone mo. Ilang oras ka usually? One Ako, week. 1 7 week. hours. 7 7 hours. hours? Wow. Ano yan, straight? itrabaho mo naman yun. 1 week yun. 1 week yun, di ba? Sana all. No, Sa, per day. Per day yun? Oh my Oh God. no, man. Sa 7 phone yan, hours hindi. sa phone. Oh my God. Wow. Ako hindi Joke, ko na kailangan natin tinignan. pag-usapan yan. Isipin Paano mo may yung problem 8 na ako? hours na yun. TikTok? Tingnan Paano mo. ba makita yan? Hindi lang TikTok. Ay, ano? Buo na. Pero, Usage, phone usage. Usage. yeah, pero okay. Yung siguro social media, TikTok- hindi na yun kasi Pero Mobile yung- Legends. Hindi, mahirap mag-gauge yan kasi pag may mga anak, sa Hindi totoo kaya lang. nga, ako- ganun din sa akin Kaya, din. so eh, miss- hindi proper Kasi metric yan. yung pag nasa bahay yung phone mo, Oo, di ba? gagamitin ng anak mo. Oo, Ganun, yeah. ganun. So, hindi ano yan. Hindi like So tama yung sa yung akin, ano. pero yung TikTok hindi ko alam kung ilang oras. Pero 4 Isa- hours? For, hindi nga, totoo yun. pero Minsan, ito, minimum siguro 1 Ano hour algorithm din. yan? Hindi, pero sa akin minimum 1 hour din ng TikTok. Average yun. Ganun. So imagine mo 1 hour na talaga ng buhay na Hindi mo na kinukuha. mababalik. Hindi, ito nga rin yung sa akin. Ang TikTok pa rin. Dahil sa ganda ng search nila, Mhm. yung pwedeng maging productive yung hour mo na yun. Like sa akin Yes. o ito pag nagluluto ka, Mhm. halimbawa maghanap ka ng isang, hindi na, like YouTube, kalimutan mo na yun, TikTok Wala na lang. TikTok na tayo. Pag nagluluto ka, sabihin mo ng, kahit nilaga or something. Yes. Type mo nilagang baboy. Mhm. Sunod-sunod na yan, puro nilaga. Andun na siya. Yeah. Oo, so halimbawa, Hanggang next week na. hanggang next week na yan. Kung ilan, or kung, halimbawa, Iba-ibang klaseng nilaga. or Yeah. yung, halimbawa, gusto mo i-research yung Ano yun? lion's mane or yung isang medicine, tuloy-tuloy na yan. Yes. Tapos sa gitna may sexy babae. Alam nila yung mga Yun Yun talaga yun. Kung Sa kailan algorithm. bored ka na, di ba? Alam nila eh. Yung TikTok talaga eh. Live sila nakatungangan Oo. na gano'n. Parang- Isang oras ka nang hindi nakatingin sa TikTok ka. Ipapadala nga kita ng sexy picture. Tsaka may lumalabas din na parang, ang tagal mo na dyan di ba? Yun, yes. Ito bago, Nagano. ito bago. Pero tinan mo kung ang issue ng mga tao is amount ng oras na i-spend. Halimbawa, ikaw sabi mo, 4 apat na, hours okay. talaga. Pero 20 years ago, Mm. okay, I think mas productive na yung ganun kaysa 20 years ago,
1 hour, kailangan mo manood ng Itbulaga. Normal yan. Yeah. After that, may teleserye, Mara Clara o ano. Another 1 Sabagay, hour, back tama to back yan, naman. 2 oras. Tapos pag may cartoons yan sa after Mukhang school. gawain ni Kuya. Di ba? For 2.5 hours, then afternoon, baka may balita, Doraemon entertainment pa. news, Oo. 30 minutes. Tapos afternoon, baka may mga, Marimar. may ano Marimar. pa, bikini open, alas 11. Totoo yan. So imagine mo, 5 oras na walang kwenta. Programming na wala kabubuhan. Oh my diba? God. Hindi naman kabubuhan lahat. Hindi naman siguro yung kabataan. Ano matututunan mo sa Itbulaga? Dati bata ka, maintindihan ko yun, okay? Pero ngayon may trabaho ka na, may anak ka na, may ano ka na. Iba-iba na ngayon. Right? Pero yung isang oras... Ang point ko ay, maski bata, o sabihin na natin sa perspective ng 14 years old, okay? Yun ang ginagawa ng 14 years old sa Pilipinas 20 years ago is baka ganun, di ba? Nanood lang sa TV. TV, cartoons, movie, Kami bikini ako open. lumalabas ako. Hindi, plus labas pa. Ngayon, may TikTok. 2 Yeah. hours to 4 hours. Pero, may potential na matuto ka. Tama. Tama naman. Or makakita ng mga sexy nudes. Nasa sa'yo, Hindi, ayusin nasa mo yung sa'yo. algoritmo. Ayusin. Yun nga. Kung Yung for baboy, yung algorithm mo, talaga, baboy yun. So, reflection ang algorithm mo, reflection ng gano'ng kadumi. Tingin na tayo tingin ng na tayo. algorithm. Wala akong TikTok. Ano? Delete ka na. Wala akong TikTok. Kaya- Ikaw kasi, Tingin na tayo ng for you. Tingin Wow. natin. Lalaki. Lalaki. O sige, Oo. pag nakasampu to tapos wala pang sexing sige. babae, may price mo. Wala. Ayun. Hindi. Ano wala? Assistant pa. Ayun. Hindi ba yan? Ano yan? Musikero yan eh. O sige, ano po yun? Wala na, 10 na. Sa akin, tingnan natin. Sige. Ayan na. Sa akin, ito Thank yung you, Lord. reality. Okay, 1, Okay, 1, Two. 2. 3. Lalalala. Ano yun? 4. Wala yan. 6. Nakabahan na yan. 8. May Mobile Legends. 9. 10. wala. Account ng FTV yan eh, madugas. Hindi ako na So, FTV. wala akong account, pero nabubuksan ko pa rin. Diba? Ito. Sige na. Okay, House- sige. Pinupro- House talaga. prices. Okay. Si Trudeau. Wow. Ah. Talagang ano talaga to. The woman who 3. cheat. Okay. Mukhang may ano. IKEA. Okay. Yung mga movie na... Ito, ewan ko, dirty show ata to. Ayan na po, lumalabas na. Albania. Ewan ko to. Ayan na po tayo. Insects. Ito, motor. Si Hindi mo Jeremy. na babae. Motor lang babaeng nakatong lang. Oh my Ito, God. pera. Hindi, yan ang ibig ko sabihin. Pero wala akong ano. So, hindi, kumbaga, nasa lesser evil pa rin tayo. If Yes. not, educational to. Tama naman. Ang I agree. problema, ay yung mga naririnig nating mga argument, mga hearing, is ina-assume lagi nila na kasi, mga kabubuhan, yung mga ano dito, mga delikado, yung mga challenge. Kasi nga, yun yung reflection ng circle nyo. I think ang problema dito, sa akin lang yung mga kabataan mismo, na sino bang bata na magre-research ng how it works, yung mga ganun? True. Like, sino ba mga Ay, bata? problema na Kung yun. ano problema. Yun Sa ang China, problema. yung mga bata ang ginagawa. Pero, Nag-ano na mga baril eh. Iba yun. Merong talagang, parents na talagang, nababantayan talaga yung mga bata doon. Kung ano yun sila. Iba yung algorithm talaga nila doon, right? Dito hindi eh. Wala nga. Freedom. Yung mga bata dito, kahit ano na, mas magaling pa nga sila sa kung ano-ano na yung mga pinag-search nila sa TikTok, kung ano yung papanood kasi nila, nga, right? reflection yun na nila mismo. Yun ang problema sa Kasi, TikTok, right? Depende kung saan. Ang problema sa US, kaya pag nandun ka, pag ikaw ay teenager doon, ang feed mo is puro mga bugbugan sa school. Sinapak ni ganto, sinabunutan ni ganto. Talagang Yun yung rayo. nire-research nila. Sa Chicago ngayon, yung mga bata doon, ginaganon-ganon. Yun ang problema. Pero sa Pilipinas, okay, ano yung mga ginagawa ng mga kabataan doon? Challenge. Cheng, 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 chong, Dance chang, cheng, cheng. So, Ting, ting, mas ting. hindi violent, mas hindi, iba eh. Reflection ng Depende sa ano trip mo nila. sa buhay. Hindi, Reflection akin sa naman, society. Mhm. ang medyo kawawa nga ngayon, hindi naman, dito sa feed Aha.
is yung mga nanay natin. Kasi sa Facebook pa rin sila. Kasi yun yung TikTok Kaya nga yung sa quality Kung sa oras na yan, 4 na oras, Facebook wala talaga. Wala. Garbage na yung mga feeds doon or Mga reels. Oo. Pero kung TikTok, okay lang. Para sa akin Kaya ngayon, yung mga magulang natin, mga mas matatanda, na laging nasa Facebook. Bakit mo nasabing garbage? Ang Facebook, Oo. yung feed ko sa Facebook, ganun. Kasi ang makukuha mo Baka ngayon iba algorithm mo dun. I know, algorithm Baka na nga. yan. Kasi, Baka ibahin mo rin yung, baka search mo rin baboy. Hindi, correct me if I'm wrong, pero again, maraming mga nag-i-enjoy pa rin ng Facebook, lalo na siguro yung mga matatanda, kasi hindi sila nagre-rely sa algorithm ng feed. Usually, ang pinag-i-spend nila ng time doon ay, kung hindi messenger, is yung mga group. Picture. Nag-group na sila yung Hindi nag-join. pero yung mga videos doon, I don't think nakita mo yung mga manonood. quality I ng don't think videos. manonood sila I don't doon. think yun ang pinupunta ng tao Yeah. is para sa mga yung parang Yung TikTok reels. version ng reels. Yeah, exactly. Usually is dito ako sa group ng Pinoy tayo. Yeah. Doon sila FB may mga page, nag-ano or ganyan. yung mga kain tayo, mga ganyan. Which is sa akin, yun dun nga rin nagkakaaway-away. Kasi dun nga, dun ka makakapag-comment ng mga hindi mo gusto or tapat ng tao na hindi mo gusto. Yeah, kasi open sa Open lahat. yung comment. Yeah. Oo. Sa TikTok kasi pag comment section, hindi mo na masyadong pinapansin. Wala masyado. Wala masyado. Yeah, Pero yeah. titignan mo ngayon, siguro nung unang TikTok, pero titignan mo ngayong quality ng videos. Yes. Tapos kung ano yung entertaining nga sila o hindi. So, yun nga ang maganda doon is kung maganda yung content mo, okay ka pa rin. Tsaka, ang ganda kumita sa TikTok Hindi sa TikTok yata mas hindi TikTok maganda. maliit. Maliit. Pero ang discoverability mo is Mas marami. Yeah, that's good. Kaya kung gagamitin mong ang Starting. strategy is makikita ka sa TikTok tapos dadali mo siya sa YouTube mo. Yeah. ganun ang ginagawa ng halos lahat. Tapos, yun. Kaya, okay pa din TikTok. Pero alam nyo ba, may nakita akong interview ng, like, CEO nga ng TikTok. Tinanong siya, do you let your kids use the TikTok? Sabi niya, no. Oo. Hindi, kasi matalino sagot yun. Kasi actually bawal. Yun na nga, sabi niya, meron daw setting doon na pwedeng anuhin ng mga magulang na 16 and below, hindi pwedeng mag-TikTok. Pero, And depende sa lugar mo. yeah. Merong sa is 13 in hindi talaga pwede. Talaga, oo. Sa Singapore, and depende yun sa state. State ang nagdidikta nun. Diba? O yung bansa. So, yun yung kaibahan, I guess, ng ibang bansa. Oo. So, hindi, para sa akin, pinaka-efficient lang talaga. Like, when it comes sa search, tas sa direkta ng message, is TikTok. Ano pa yung mga ibang naiirita ka sa mga ano ngayon o mga bumabagabag sa'yo? Bumabagabag, bukod Na dyan. gusto mong may gagatong? Actually, Yung ano pa ba? mga chismosa daw sa Sa community. community. Hindi, ito. Yung ano na lang, kunyari, starting ka. Wow, hindi na talaga. Starting artist ka dito. Ayun! Naku po! Sige, Saan sige. natin pangalan itatago? Wag na, Hindi pangalan Hindi, itago Hindi, natin sige, sa ano pangalan. natin, Maraming... Itago natin sa pangalang Tik-Tik. Ayan, si Tik-Tik. Pikin yung Jaryo. Babae Yeah. ba yun o lalaki? Hindi ko nga rin alam eh. Nagtataka din ako eh. Kilala ko na yan. Kilala ko na yan. Oy, ano ba to? Wala lang. Letter D? Joke lang. Hindi, joke lang. Wala lang. Parang dito sa community natin, parang masyadong naaabuso yung mga masyadong vulnerable na artist na willing silang mag-show ng kanilang talent without even having a TF or food. Like, Anong klaseng talent? Anong ibig mo sabihin talent? As say, a, singing. sa bar or show Events. band? I would say mga events. Okay. Events. So like parang naaabuso lang masyado. Parang ewan ko, may mali ba sa kanila or mali talaga yung system? Kasi parang lahat ganun eh. Anong Ganun system? yung Wala naman system doon. Ayun nga, Wala. siguro walang Hindi. system. Yun nga, wala naman talaga system. Pero, depende kasi sa mga production din. Hindi, ito nga parang sinasabi nyo, not necessarily production. Halimbawa lang, may birthday si ganito, may debut si ganito, may 18th anniversary si gantong ano eh. Kasi hindi natin pinapahalagahan yung artist. Like, nandun na sa ano natin yun. Ewan ko sa, Anong reklamo sa dun? kultura ng Pilipino. Ano ba yung reklamo doon? Yung walang Hindi, ang TFs reklamo na... nga,
Abuso, walang TF. Oh, Walang Walang TF. Kahit nga food man lang food for the artist. Like, parang, na-experience ko yun, me, myself. Na-experience ko yun, nag-perform ako one time, walang food. Like, dude, I'm offering you my time already. Like, what the heck? Kasi dapat yung ano na rin yan. Ito na naman ang masasabi ko sa mga like producers din dito. Kasi yung mga producers dito, yung mga talent na yun, sobrang mahal. Lalo yung mga first timer, tapos biglang makakatanggap sila ng ganitong, halimbawa, kasi sobrang nakaka-excite eh. Makakasama ko mga artista, tapos ang halimbawa 30,000 lang sasabihin lang ng mga nagbebenta. Mga tusuring kasi yung mga nagbebenta dito, like across North America. Sasabihin 30,000 lang, tapos ikaw naman yung bago kang producer, ika-calculate mo sa sarili mo, yun lang yung talent fee lang yung kina-calculate mo. Pero ang totoo niyan, times ano pa yan, halimbawa times 2. Yun yung buong gastos mo, na-calculate mo Yun sa ano na yun. So pag yung sa huli na, yung habulan na, Wala wala ka na matitira kasi talagang humahabol ka na lang eh. So may mga event talaga, lalo sa mga first timers, lagi nangyayari yan. Kaya kasalanan nyo yun. Hindi, yan ba ang sinasabi mong mga pang-aabuso sa anong level ng artist yung mga nakikita mo? Sa mga major concerts na kinukuhang mag-open or sa mga... Siguro yung mga wala pang pangalan naman. Hindi, pero ano nga, sa anong klaseng production? Kasi iba-iba ng core na problema yan eh. So, meron sa events na parang, may festival, ganyan. Okay, so festival. Okay. May open, like, kailangan namin kayo mag-perform, ganyan. So, ang talent fee is exposure. Yun. So, parang, okay. Like, it's totally fine, lalo na kung you're building your portfolio pa lang naman. Of course, that's part of it, diba? Pero yung to the point na paulit-ulit, ganun na. Like, after few years. Yung ganyan dati, siguro, mag-work yan. Nung mga 10 years ago. yeah, sa 15 sa years. ano natin. Exposure, okay. Walang talent fee. Basta mabigyan mo ako ng audience. May audience ako. Pero ngayon, hindi na eh. Meron ka ng social media. Meron ka sa TikTok eh. Right? Tama. And so hindi na ganun yung parang selling point dati na ano ang definition mo ng exposure dati, 'di ba? Ay yung talagang eyeballs na makakakita sa iyo. Yes. Na Audience talagang talaga. obviously may 1,000 audience diyan, may pupunta ka sa Nathan Phillips Square. You know what? I don't care kung di ako kumain. 'Di ba? I don't care di mo ako Dami. bayaran. Pero 1,000 na tao. Oo. Tsaka meron nga mga pay to play dati. So babayaran mo talaga yung mga tickets. Which is baka okay lang yun. Normal sa industry yun dati. Kasi kung lalaban kami ng yung sa ano yun dati? Battle of the Bands. Hindi kami magaling. Marami kaming benta. Supernova, di ba? Expose na yun. Supernova. Para makatugtog kami sa Opera House, kailangan namin magbenta ng 40, Tickets. mga ganun. So nabebenta naman namin. Tapos pangatlo kami sa huli. Parang ganun yung mga time na yun. So, iba na yung sa ngayon kasi, depende kasi pag paulit-ulit na nga lang. Yes, yun. Pag So kung paulit-ulit naka-isa ka na. na dito, tapos ang pangit din ng serbisyo para sa'yo, yun ang dun nagkakatalo. Kung halimbawa wala namang ma-offer na iba. Yeah. Kasi yung mga ibang production na may ibang ma-offer. Palalim po yung topic. Hindi pera agad. Yeah, Pero may matutulungan kanila sa iba. Exactly. Like exposure nga. Ano kasi natin din yung core na problem din dito. Kasi again, iba-iba kaya. May mga festival, merong mga concert production. Yes. At saka merong mga maliliit na gig. Like halimbawa, birthday ni Yeah. Ate Runing or kung ano man. So, sa mga festival na to, ang ano kasi dito, ang problema is yung mindset. Kasi, I don't think ayaw nilang bayaran. Una, ang problema dito ay the way na yung structure ng funding, usually yung funding galing sa mga sponsor, galing sa gobyerno, sa city, di ba? Is yung mindset nila kung saan i-allocate yun. Okay, it's never artist first. Yeah. Diba? Less priority yung artist. Yeah. Oo, yun ang problema. So, kaya hindi masosolve. Yeah. Kasi ang priority ay bayaran ng 10,000 si gantong artista para ex-deal, para pupunta dito, or para sa appearance fee ni ganon. Hindi naman talaga yung artist. Pero at the same time, mahirap din i-juggle ngayon na kaya nga I think ang bare minimum is yung irespeto yung artist, pakainin at Yes. ayusin, siguraduhin na ma-elevate
kung libre man ma-elevate mhm. yung performance mo, ikaw as an artist versus talagang wala na, parang boombox na Tapos ikakat pa yung set mo. tapos ang isang tricky part din dito ay kailangan mo ring siguraduhin kung ikaw ang producer na worthy nga yung artist. Kasi marami rin naman nga talaga dito na entitled na sa totoo lang is hindi, kumbaga, hindi ka bayad-bayad. Yeah. Like hindi ka oo naman. worthy. And normal yun. Like, nung nagsisimula kami, is talagang maski ako sa position ngayon, ay, hindi ko babayaran yan. Hindi ko babayaran. Hindi ko mabayaran ito. Parang, oo. Talagang ginamit? Pero, as an artist, challenge yun. Pero wag mo ako i-exploit. Yeah. Okay, wag mo ako bayaran kasi saka ko, pero pakainin mo naman ako. Yeah. Or wag mo naman ako, okay lang yun. Mm. Mahirap kasi yung masyadong spoon feeding pa na agad na parang imbis na mag-strive Yeah. yung artist na, you know what, baka nga totoong sinabi yung sintonado ako o hindi ako appealing or para akong tuod kumanta and yung song selection ko or wala, pangit. Tapos biglang bayad, parang hindi ka, baka hindi ka mag-grow. Yeah, true. So, dapat nasa artist din na dapat dumaan na rin sila sa butas ng karayom para malaman nila na worthy nga sila na bayaran o hindi. Pero kung halimbawa, wala ka pa namang na-develop or na-build na mga audience mo, tapos mag-charge ka kagad na gusto mo yung, baka hindi rin fair para sa For the producer Pero, na bigyan ka. yeah, Pero part na ng producer yun to select nga Exactly. mismo yung Hindi, Do kasi- an So bakit ka audition. pipilian mismo na alam ng sucks ka na hindi ka Oo. babayaran? Bakit ka pa ilalagay sa Kaya, line-up? Ilalagay ka Right? kasi willing ka nga. Sabihin, So, may offer. walang desperate Oo. choice lang. Ganun. So, meaning na para bang, okay, sacrifice natin itong lineup natin, yung show natin, pero babayaran natin yung main. So, para bang wala na silang pakialam the whole show. Basically. Na wala, hindi bayad yung mga openers nila, Hindi, pero dapat dinidisclose na day one pa lang. Yung Para usap- walang surprises. Initial na usap pa lang na ito yung mabibigay namin. Okay ka ba dito? Ganon. Dapat ganun eh. I think sa producer din, sa akin lang, sa producer yan. Kasi sila rin ang magdidikta kung how the show will be run. Exactly. Right? Yeah. Kung gusto nila yung mga malulupit na artist, then, they have to, think about compensating yung Yes. mga talagang worth it na, hindi ka na mamimix out doon. Kung sucks ka man, wala ka na sa picture. Automatic. Boom. And Wala may na yung mga show problema. naman na ganyan. Yeah. May ganyan, no? Magandang producer Na talaga. basta given na yun. Basta nag-perform ka doon, is may bayad yan. Or talagang inalagaan ka, pinakain ka, may attention na binigay. Hindi man may pinanggas man lang. Di ba? Yeah. Oh. Then, tsaka halimbawa, yung mga, May hugot? yung mga Lalim, for ah. sure na sell na artist, tapos bibigyan mo sila ng, halimbawa, mga ano ba malalaking banda sa atin? Parokya, mga ganun. Kamikaze. Tapos may mag-o-open, tapos, hindi mo na sila bibigyan ng compensation or kung sino yung laging sold out. Tapos bibigyan mo sila, ito 15 na tickets. Kasi deep inside alam na nila na for sure sale yan. Yeah. Kasi sold out na yung show na yon. Kaya kumbaga mas malaki pa yung kinita nila kaysa bibigyan sila ng talent fee. Meron din mga instances na ganyan. Meron naman talaga na talagang wala Sa sobrang dami na ng sunod-sunod na concert. Tapos sisingit ka dito sa araw na to. Like mahirap. Kumbaga ito yung biggest concert nandito. May pinatatamaan ka ba? I know. May hugot eh. Hindi, sinasabi ko lang. Yung mahirap na yon. Like mahihirapan talaga. Like talagang yun ang mahirap. Kaya sa mga artist dyan at gustong maging artist ng Toronto, mag-isip kayong maigi. Gamitin niyo yung utak niyo before Yan. like, hindi puro puso. Kasi magagamit lang kayo mga kaibigan. Kaya ayun. Oo. And pero meron din naman mga establishment dito na talagang for the artist din. Yes, especially basta yung mga talagang pinapriority nila yung artist. Yeah, meron naman talaga. And pwede ba akong mag-plug? Sige. Malapit na yung Yeah, ayan po. Iniimbitahan ko po kayong manood ng San Ka Punta Toronto. Yes. Yes, syempre May 13 na po yan, Saturday 6 p.m.
Ayan. So, sino-sino ba yung kasama doon? Si Loki, Nick Makino, Shobi Lim, Mike Cosa, and Jimmy. And mag-front act ang mga local artists ng Toronto. Kaya And Bayad. napaka-exciting. And Bayad. Well, hopefully. Aba, hindi ko alam. Ayan, may pagas at saka pakain. Oo, ayan. Sino ba yan? Hindi nakilala ni Warren. Hindi nakilala. Hindi na kilala si Shobi Lim. Yun lang, Signs hindi of ko kilala doon si aging. Shobi Lim. Oo. For the last 3 years talaga, wala eh. Wala. Disconnect ako. Oo. Puro ka kasi crypto eh. Wow. Pandemic. Yung ganun, saka punta to the moon. Ganun, Oo. yun. Ano. Mga rapper yan. Hindi, actually, kilala ni si Mike Cosa. Oh, Ni yun. Warren. So, Mike Swift? Mga OG. Yung si Mga Mike Cosa, OG. Baka mas OG pa yung Oo, OG pa nga. Hindi, mas OG yung kilala mo. Okay. Pwede Okay. kasabayan ng kilala mo. Ah. Kasi Yeah, naririnig ko rin pangalan Mike Cosa. ang si Warren kasi, producer din yan ng hip-hop dati. Yes. Si Yun Beware. naman, Beware. Wow, grabe ah. Pakisearch na lang palakpakan everyone. Palakpakan everyone. Ganun ba yan? Ayan po, sa Toronto Pavilion po nga pala yan. If you want tickets, guys, you can go to ticketgateway.com or you can call 647-468-1208. Ayan. Yun, pupunta kami Saan lahat. ka punta, Toronto? Doon. Sa kapunta, sa saan kapunta. Ayun na nga, ayan. So, yung mga ganyan, at least, ang kagandahan nga ngayon is yung mga current na talaga. Alam mo yung mga lineup na lumalabas sa Pilipinas, kasabayan na dito, tapos magko-concert dito, updated na. Yes. Oo, kasi ginawa namin yun na una-una. Di ba si Kichi, 2005. 2005 kami unang nagpa-concert. Wala pa. Hindi pa ganun ka-updated yung mga tao dito. Parang after 3 years pa dapat dadalhin. Kasi hindi pa nga kilala ng mga tao dito Si sa Kichi. Toronto si Kichi. No, yun yung peak niya sa Pilipinas. Hindi katulad ngayon na pag peak mo sa Pilipinas, Pick mo din dito. peak mo na rin dito. Dahil, sa social media nga. Exactly, yeah. So, yun din naman kagandahan ngayon sa panahon ngayon. Kasi pag, habang peak mo, mag-tour ka na sa buong mundo. Exactly. Oo. Tama. Pero ako parang hindi sa agree, parang nagugulat lang is yung presyo na ngayon ng mga concert ng mga Pilipino Nauubos na like, yung pera ko, my God. Tama. hindi ko alam like paano ko ma-justify Oo. yung hindi lalo ngayon inflation ang hirap ng pera 135 For that artist. di ba Wow. na Yung may 400 pa nga. hindi doon na nga lang Diba? tayo sa ang regular yata ngayon is over $100 Yes, actually, yun Sobra. na yung pinaka-normal ngayon. and lang kasi Nakasad. alam mo yun gusto mong sumuporta pero Yeah. again ay mahirap ang buhay. It's either kapag ako manonood ng concerts, either talaga magbabayad na ako ng malaki talaga. Maano ko yung experience talaga Yung na sa VIP harapan. ka agad. Oo. You know what I mean? Or forget about everything else. And ang para sa akin Kasi nga ngayon, kapag nasa likod ka lang, like, Wala din. di ka na nanonood sa bahay. Mag-YouTube ka na. You know what I mean? Like, Hindi, ganun yung na. magiging worth it sa akin. Pero manonood ako ng mga concert ng ganyan. Yeah. hindi ang ang dilemma nga ngayon yung concert experience Mm. is hindi na actually ganun ka exclusive kasi yung mga entertainment na makukuha mo through yung YouTube o sa mga streaming is kumaga The same. dati kasi may hunger talaga kasi Yeah. walang ibang way Aha. na makita mo to Yeah. na nagpa-perform sa iba Mm. except baka may music video sila Sure. or may mga Woodstock ng mga ganyan. Pero that's it. Ngayon is ang daming exclusive na content na same din yung experience mo. Sasabihin, iba talaga pag live. Oo, pero iba na nga rin ngayon parang kasi nga yung mga tao hindi mo na na-appreciate kasi yung mga tao lahat maka nakaganon cellphone. True. Oo. Di ba? Like yung Kahit sa mga connection concert. hindi nakagaya ng dati tapos tatagain ka pa. Isang pirasong hotdog $20. Alam mo yung Saan isang yan? Coke. Uy, hindi Ha? naman lahat hindi lang sa concert. So Pati sa mga Fairbanks. Wala na yung Fairbanks. Joke lang. Yan okay lang ang $20. May iba, may lap dance ka. May gano'n. Parang iba yun ah. Ay. Pero siguro, ano ko na lang, gawin yung quality nga ng concert. Pero ano yung ibig mong sabihin Magsisimula- quality? Music Spell venue. Eh, Like sa akin lang, hindi, ang problema nga, yung nature talaga ng business, wala kang mo magagawa. Hindi mo na maiba yun kasi lahat ng mga TF ng mga Ang banda, mamahal. mahal. Kung ngayon nga So, na ang venue mo ay warehouse, Yeah. di ba na Yeah. talagang manggigitata ka doon. Yan na lang. Okay?
Yun na lang. $130. So kung ang gusto mo pa sa Sony Center or sa Hindi naman, Meridian Center. Ayun na. yung talagang, ayaw ko lang sa simbahan. Meron na ba sa simbahan? Ay, Diyos ko Ang lang. dami. Sunod-sunod, puro simbahan. Hindi, yun lang, Pero yun nga, yung cost. Basement. yun lang ang, Ano nga pet peeves ko. chicken or egg na challenge yan. Kasi sasabihin mo sa producer, kasi kaya dito sobra naman talaga mahal kasi ang airfare na lang Yeah. talaga Oh, is from my from God. 800 Uh-huh. to 2,500. Yes. Oh, yun check na yun. Yun yung problema yun. Tapos yung entourage. Mhm. Hala, 10, Sama 15, naman kami. 20. Okay? Tapos Accommodation. yung accommodation nagmahal, Accommodation. yung pagkain nagmahal. Oh. Yung talent fee Yun pa, iba lalo pa pang rin yun. nagmahal. Yeah. So lahat is ang hirap din sisihin kung bakit kailangan nilang maghanap ng alternative ng mga lokasyon. Yes. Pero bottom line is napakahirap ng ganyang business. Mm. And until, kumbaga, as long as na willing yung mga Pilipino na magbayad ng 150, then I guess walang problema. Mhm. Pero yung sa akin lang is, I don't know, I think, like hindi birong pera, Yeah. na okay Oo lang sana naman. kung once once a year. Pero ang gusto mo man, ang dami yung mga gusto mong artist dito. Sabay-sabay sila Maski Ngayon. hindi sabay-sabay. Yun na lang Oo. every month ha. Sabihin Oo. na natin every month. Imagine mo yun, gagastos ka ng 100. 1,500 sa Yes. isang taon kung Kaya gusto mong nga. suportahan dahil lang sa Sana mga all. di ba? 1,500. Oo, kaya nga. 1,500 kung lahat pupuntahan mo, di ba? Oo. Sa isang taon. Siyempre gusto mo ng VIP kasi minsan lang sila pupunta dito. Kaya experience nga, di ba? Diyos ko, day. Ay, naku. At saka, hindi, kailangan, ano ba ang VIP experience ngayon? Parang masyado na ako na ano Isa sa meet and greet na Yun lang, mabilis meet and greet na may group. And again, guilty tayo dyan. Hindi, pero, Bilis-bilis. pero Nagsasara ng venue. Nakaka-bad trip diba? yun Pero hindi tayo Hindi ka rin $400. Well, hindi ka rin kasi nga yun yung hirap eh. Pag nagsimula na yung tugtugan, Yeah. tapos meron ka ring kailangan makaalis na sa venue at sa certain time. Yes, true, Kaya ang true. nagsasuffer tuloy is yung VIP meet and greet. Hindi kaya nga, huwag ka na magpaganon. Sabay-sabay pa yung picture. Wala Hindi mo nang pa makakilala value eh. yung mga kasama mo. Hi, ate. Oo. So, hindi VIP experience yung, walang camera. Dito na, Ay, dito na. Allah. Yung kay Moira nga VIP ako. Kinalabit ko na lang si Moira. Walang Ganun na lang. connection. Ay, di ba? Walang, Yeah. oo. Oo. Kaya Talaga ayun. yung, VIP na makikita mo, makausap mo. Siguro yung... Kailangan Diba? maging resourceful. Pero ang hirap nga kasi ang mahal. Kanya-kanyang gimmick na lang As a talaga. again, hindi ko masisi rin yung mga producer kasi yung sa visa, gagastusin mo. Sugal na yun. Baka Yeah. hindi maano. Tapos, again, inflation. Yeah. Yung hotel mo, from 30,000, naging 50,000 na ngayon. Kaya, yan ang nag-explain. Doon talaga Dun sa ano. bumabawi. Ay, ang mga kita naman ng tao, hindi naman lumaki parang makover yung sa inflation. So, yung mga fans ang kawawa. True. Totoo. Talaga. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Buti pa si kuya. Chill lang ako dito. Nakikinig lang ako sa inyo. Wow. Hindi na siya nagko-concert. Hindi ko na problema yung mga yan. Ay, Yung mga nako. lahat mga problema na bringing up yung ngayon is parang what is that? Pero nakaka-excite din Hindi- naman pag yung mga hindi ko na- concert na ganyan. Hindi na ako makarelate. Kaso, yun nga, mahirap rin talaga. Sobrang dami mong iisipin. Yeah. Tapos sobrang dami rin ini-expect sa iyo minsan. Kaya, Ang isang advantage nga lang talaga nung I guess may pamilya ka na. Alam mo yun, like nasa point na wala ka pakialam. Alam mo yung definition mo talaga ng weekend getaway is Yeah. parang Katulad ko na yun. ako sa sa akin totoo yun lang, wala na akong pakialam. Maski bigyan ako ng ticket, libre, Yeah. wala. Kung Yeah. pabiliin ako yon, Yeah. kung talagang meron ako, pero mahirap nga kasi lalo kung may mga bata, para Yeah. magigilty ka eh. Maski may ticket ka, libre, pero Kahit Hindi bigyan mo mo na pa kasama yung hindi ko pamilya mo. kasama yung pamilya kahit ko. bigyan mo pa nga ako ng VIP, wala na rin ako dyan. Oo. Ano na, nasa face na kayo, natapos na kayo dun sa ganong ng kapag buhay nyo. na-meet na rin namin yung mga gusto naming Yeah. Ayun. Kapag na-meet mo Ayun. na yung the one. Oo, Oo, tama. okay.
Yun ang Ay. next topic. Uy, matatapos sa 30 seconds na lang. Dalawang oras to, di ba sabi sa'yo? Dalawang oras ba? Yeah. Ayun, thank you very Ay, much, nako. Mariah. Oh, you're very welcome po. You know, Nag-enjoy ako oo, Ako sa dapat inyo kamaritas next time, balik ka pag mas marami ka ng bala ng mga Wow! Hindi niya ako pag-uusapan. ready Hindi niyo ako sinabihan. Ako Hindi kasi rin. pag sinabihan ka namin, baka kulang ang 3 Nako, oras. magre-research ako. Anyway, pa-shoutout lang po kay Layana ng Bistro Manila, the best grilled balot in town, guys. Visit Oh, Bistro makakatingin ba Manila. yan? Ako hindi Yes, na ako pwede you should sa try. balot. Sasakit ulo ko dyan. Try it, guys. Cholesterol, Pangpalakas ng tuhod yun. high blood naman. High blood. Ang Pero- sarap Sa ng tama exercise, mawawala yan. Wow. Ayun. So, thank you very much at sana nag-enjoy kayo sa usapan namin dito sa Barber's Cut. Marami kaming mga content at mga ginagawa dito sa Filipino TV. Kaya check out nyo lang po ang aming YouTube channel. Filipino TV TV official. official. Nalimutan. So kung gusto niyo panoorin ulit itong episode na to or yung mga previous episode namin, punta lang po kayo doon at ikalat nyo na rin sa mga Wala ba friends nyo. Click. I-maritas nyo na. Click At like, saka like, ilalagay and ko sa subscribe. ilalagay natin to sa yung podcast talaga. Kasi iba, nauubusan ng data sa YouTube. Ako nung weekend, simula Sunday, wala akong internet eh. Ganun pala pag wala OMG. kang internet sa bahay. Parang naka-disconnect ka sa buong Oo, mundo, talaga no? wala. Oh Wala my kang God. TV, wala akong ano-ano. Kinain na tayo ng sistema. Nangyari sa akin yun nung I think one day nawala ng kuryente sa bahay. Alam mo ang ginawa ko? Kasi disconnected ako, wala akong internet, walang TV. Bumili ako ng radio, man. Radio. So, na-feel ko yung bumili ako ng radio dun sa thrift store. Napabili tuloy bigla. Pero ngayon, dahil gumaganda na yung weather, pwede maglakad-lakad sa labas. Yes. At, Yes, true. yun, thank you very much. At sana supportahan nyo rin yung mga ibang shows namin dito sa Filipino TV. At magkita-kita tayo next week dito lang sa Barber's Cut. Rock and